Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, grabe to. Paktay, Saldico nagpanik, di nakaligtas sa banat ni Vice President Sara Duterte. Tinatagong baho, binulgar na. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinoy News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan. At bago po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may isi-share na naman po ako. Itong si Senator Jinggoy Estrada, nako, nagsalita mga kababayan. Hindi ko alam at hindi ko rin maisip kung dahil ba ito palapit na ang midterm senatorial election. Kaya nagpapabango, 'di ba? Kasi nung nakaraan mga kababayan, grabe naman po yung kanilang pagbanat dito kay Vice President Sara Duterte. Pero bakit ngayon? Nako, tila kumakampi mga kababayan at nilaglag. Kumambyo po itong si Senator Estrada dito kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang kanyang sabi mga kababayan. Ito po, no, mula po ito sa News 5, 7 minutes ago pa lang mga kababayan. Ako, napakainit pa po. Paano naman magfa-function ang Office of the Vice President kung tatapyasan mo ng pondo? Tama nga naman, di ba? Tama po itong sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada. Dahil you cannot hindi talaga hindi gagalaw, no? Ang isang organisasyon kung wala pong pera, kung walang pondo. Ano na lang bang ipapasweldo mo sa mga tauhan mo kung wala ka ng budget, diba? Kasi parang balita ko mga kababayan, yung itinira na lang sa budget ni Vice President Sara Duterte ay sakto na lang, pampasweldo. Nako, pampasweldo na lang sa kanyang mga tauhan. Ito pa ang sabi ni Senator Jinggoy Estrada. Remember, she is the second highest official of the country and she deserves some respect and dignity. Pero ano po ang ginawa ng Kongreso mga kababayan? No? Nagbigay ba sila ng respeto sa ating Vice President Sara Duterte? Hindi po nila sinunod yung parliamentary tradition, no? Wherein, sinasabi naman po ni Congressman Estela Quimbo na no, we're just following the tradition, di ba? Pero bakit ganun mga kababayan? Sinunod po nila ang parliamentary tradition, no? Na wherein there is no question being asked by the Congress, mga karibyo natin, sa dalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Isa lang naman po ang nirespeto nila. In terms of budget deliberation, ang presidente lang po ng Pilipinas at hindi po ang Office of the Vice President. Ito nga mga kababayan, kanina ko pa nga tinatanong kung ito bang statement na ito ni Senator Jinggoy Estrada ay pakitang tao lang ba ito? Or totoo ito mula sa puso? Pati tayo nagdududa kasi nung mga unang months mga kababayan, no? Grabe po ito kung makapag-ano sa batikos, no? Bakit ngayon ay kamping-kampi na? I mean, kumakampi or pinagtatanggol ang Office of the Vice President. Bistado ka na, Senator Jinggoy Estrada, kaya ewan ko lang sa ibang nanonood sa channel natin, kung patuloy po silang maniniwala, dahil papalapit na nga pong eleksyon, kaliwat kanan naman po ang mga tirada ngayon, no? Kayo na lang po ang magdesisyon kasi meron naman po tayong kanya-kanyang opinion. Alright mga kababayan, eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung mga pinahayag po ni BP Sara
dito sa kanyang ikatlong parte, third and last part kung hindi ako nagkakamali, ng kanyang pa-interview, no? Pinahayag niya na po rito na siya po, alam niya na yung may plano. Tama yung mga tip kay BP Sara mula last year pa. Tama po, no? Tama na sisiraan lang siya. Kunuwento niya, no? So, willing po siya ngayon na masiro budget. Kaya lang ang tanong, willing din ba yung House of Representatives? Makikita nyo po, ang gumagabay po sa House of Representatives, hindi po yung tama sa tingin nila o hindi po yung ginawa sa kanila. Kasi kung totoong sa tingin nila, binastos sila, bastos din po yung Pangulo ng Pilipinas, di po ba? Hindi rin nagpakita yung head, eh. Hindi rin po sumalang yung Philippine President. So yun nga po mga kabayan, yun po yung tinatanong nga po yan ni ni Congressman Marcoleta, di ba? Doon sa budget deliberation. Yung tradition, no? Sinasabi ng iba dahil hindi naman umattend si Vice President Sara Duterte, kaya nila binawasan yung kanyang pondo, yung budget. Pero ang tanong ni Congressman Marcoleta, bakit umattend din ba yung presidente doon sa budget deliberation ng Office of the President? Di ba hindi rin naman? Talagang pinupolitika po nila yung budget ngayon ng Office of the Vice President. Halata naman po eh. Ayaw pa nilang aminin. Di ba? Si BP Sara nga nagpakita pa eh. Yung presidente ng Pilipinas, hindi po pwede yung long honored tradition. Dalawang ang pinakamataas po yan. Hindi po pinakamataas lang. Sa dalawang pinakamataas po yan, ginagawa po. Taon-taon, hindi po every 6 years. Taon-taon po ginagawa yan. No? Diyan sa budget hearing. Yan ang question talaga nila eh. How could you call yourselves honorable when even your long-honored tradition you cannot follow? Pag-usapan na kagad natin, no? Isa-isahin po natin to kung ano po yung unang lalabas. Unahin na natin tong sino ba tong si Saldico, no? Ito po sa post po ni Crisette Laureta Chu na may check po dito sa may FB. Babasahin lang po natin. Saldico may hawak ng budget ng Pilipinas according to Sara Duterte, pero super duper daming issues. Who is representative? Saldico. Ayan. So yan mga kababayan, si Congressman or Representative Saldico, mga kababayan, no? Biniralin po yan ni Senator Joel Villanueva. Wherein, inilabas niya lahat po ng baho. Kasi marami palang involvement ang ito, no? Si Saldico. Yung kumpanya niya pala, maraming transaction sa gobyerno wherein nagkakaroon po ng mga anomalya. Itong si Congressman Saldico. Tapos siya pa ang itinalaga bilang hepe, no? Chief of Appropriation Committee on Appropriation, mga kababayan. Grabe talaga. Who is Representative Saldico? Siya raw po, ayon kay Crisette Laureta Chu, ay ang may-ari ng luxury resort called Misibis Bay in Bicol. Co-owned the failure of a luxury resort called Masibis Bay. Bumagsak pala yung Masibis Bay niyan. It was also, wag na yung mga Sibicoy. Hindi katiwa-tiwala yan. Ito po, Senator Joel Villanueva has also named Saldico as owner of SunWest Corporation. Sino po itong SunWest Corporation? With links to Parmali. Aba, ang lakas ng loob mo. May link ka pala sa Parmali, ha? And ironically, the company contracted to supply DepEd with laptops which would become the laptop scam issue. Ikaw pala ay involved dyan sa laptop. So yan mga kababayan, no? Yung Committee on Appropriation, yung ang tag dito, yung siya yung namumuno, no, sa Committee on Appropriation. May involvement din pala dyan sa laptop na may problema, di ba? Sa Department of Education. Tapos isinisisi nyo kay BP Sara lahat-lahat about dyan sa laptop. Nandito naman pala
yung prime kumbaga sa prime suspect kasi kumpanya eh. Kumpanya po yung nag-provide. Oh. Anong masasabi niyo diyan mga kabayan? Parang ang lumalabas tuloy dito na set up, no? Na set up si Vice President Sara Duterte. Oh, paano hindi natin nasabing na set up? Biruin mo dito pala kumuha ng laptop. Tapos mga problemado. Problemado, wag natin palakpakan na lang. Problemado yung mga laptop tapos isisisi nyo kay Vice President Sara Duterte lahat. Di ba na set up? Issue na yan. Sabi ko na natatandaan ko na to si Koy. Siya pala yun, no? Bigla ko lang naalala. Kaya pala biglang nawala na yung issue ng DepEd laptop scam. Involved pala si Saldico. Ang husay nyo talaga, Kayong mga nag-iimbestiga, kayong mga congressman at senador. Paano yan nga po mga kabayan, no? Paano po mahuhuli yung salarin? Nandyan pala nakaupo rin sa isang upuan dyan sa kongreso, di ba? Hindi nyo talaga mahahanap yung mga nag-iimbestiga kuno, di ba? Nandyan lang sa harap ninyo, hindi nyo makita. Kasi nga po mga kababayan, tinatakpan po yung kanilang mga mata, no? Ng kwarta. Makikita mo pa kaya kung kwarta na ang nasa harapan mo? Hindi na. Di ba? Pag involved pala si Saldico, wala na. Bigla nawawala yung issue. Galing, no? Putok na putok yung balita na yan, no? Okay. Ironically, according to Joel Villanueva, Saldico is facing 50 billion complaint. Ang dami mo palang reklamo. 50 billion. Ayaw din sa pogo ni Saldico, pero siya ay has had the shares in Midas Casino. Midas or Midas Casino. Choosy lang ba siya sa gambling na gusto niya? Yung involved siya? Ganon? Ang daming issues nito ni Saldi. No wonder. Friends sila ni Martin. Yan po ang mga pahayag. Marami pong iba, no? Okay. So, yan mga kabayan, marami pong kumakalat ngayon sa mundo ng social media. Mga litrato, mga photo ni Speaker Romualdez at nitong si Zaldico, mga kabayan, no? Talagang close na close pala ang dalawang ito. Ikaw ba naman, ilalagay ka ba dyan sa Committee on Appropriation kung hindi ka talaga close? Kung baga hindi ka malapit sa sa kaldero, luwag yung tawag dyan, di ba? Nakakalimutan ko lang yung kasabihan na, di ba, may isa kasabihan yan yan nga po mga karibin natin, talagang hindi mahuhuli ang salarin, nandyan lang pala sa harapan nila, hindi pa makita. Puro kayo sisi, puro kayo ito nga bakit hindi kaya nila ipakontempt yung mga sarili nila? Kasi sila mismo nagsisinungaling Magaling lang kayo sa mga resource speaker ninyo. Like for example, yung nangyari kay Harry Roque, Attorney Harry Roque, di ba? 2 beses na po kinontempt. Kasi hindi po nila nagugustuhan yung mga sagot. Ganun na pala ngayon mga kabayan ng Kongreso. Maging sa Senado, pag hindi po nila gusto ang sagot mo, iko-contempt nila. O bakit si Vice President Sara hindi nyo kinontempt? Hindi nyo gusto yung mga sagot, di ba? Ng budget deliberation. Pinipili nyo lang kasi yung kaya nyo Ay, sisi, paano? Kawawa ka naman. Boy, tanggalin na kita. Baka ikasikat mo. Okay. Ang dami palang issue nito, no? Nitong may control sa budget ng Pilipinas. Ang tanong, alam po ba to ni Martin? Na ang issue, okay lang sana kung ang issue hindi involve ang pera Kung sino po yung sa appropriation committee, siya pa po yung may mga issue sa pera. Hindi ko po sinabing guilty Hindi ko po sinabing convicted May issue. Iba po yung convicted, si Franz Castro yun. Nahatulan na Ibig sabihin ng convicted, nahatulan na Ito po,
ito pong sinasabi natin, napaka-ironic naman na yung may control ng budget ng Pilipinas, according kay VP Sara, yung head ng Powerful Appropriations Committee ng House of Representatives, ay may mga issue po pagdating po sa salapi. No wonder, no? Kasi hindi ko sinasabing kesaldi ko to, no? Alam niyo po, pag yung tao, halimbawa po, yung pagsanay po ng tao na gumawa ng paulit-ulit, hindi ko sinasabing siya to, no? Halimbawa, ikaw ay babaero, no? Paulit-ulit na ng bababae yan. Kasi nakagawian yan eh. Pag may mga issue po sa pera, paulit-ulit yan. Paulit-ulit na, kasi nakagawian mo na eh. Pagkitaan eh. Pinakamalaking kontraktor, ayon kay Villanueva. Napaka-ironic naman, nangungontrata ka sa gobyerno, tapos ikaw ay congressman at ikaw ay may hawak ng appropriation committee. Aba, siyang sinabi niya na ninakaw. So napakaswerte naman po nitong si Congressman Saldico, mga kababayan, no? Paano ko nasabing hindi napakaswerte? Biruin mo, mga kababayan, napakaraming involvement sa mga anomalya, di ba? In the previous mga administration. Tapos ngayon din, di ba? Tapos siya pa ang hahawak. Siya pa ang hahawak sa kwarta ng bayan. Anong ibig sabihin niyan, mga kababayan? Ibinibigay na ba ng bansang Pilipinas ang kanyang pera? O pinagkakatiwala na ba ng sambayan ng Pilipino ang ating mga tax, no? Dito sa isang may kinasasangkutan, ina-involve ang kwarta. Ganun na ba tayo katango ngayon? Ganun na ba tayo kabobo, mga kababayan, para ibigay natin, ipagkatiwala natin yung pera ng bayan sa isang gumagawa ng kalokohan na involve ang pera? Yan, mga karibin natin. Ano po ang inyong reaksyon, komento or kritisismo sa video ito? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.